Welcome ulit mga kasulit. So may panibago na naman tayong item na i-review dito sa ating sulit o hindi sulit channel. So mukhang matagal na tayong hindi nag-review ng power bank ngayon. So ngayon, meron tayong i-review yung power bank galing sa Teclas. So ito pala yung kanilang bagong 10,000 mAh na power bank na mukha naman maganda yung presyo. Hindi naman masyadong kamahalan. Kaya ibinili ko at ngayon i-review at itetest natin yung rated capacity nito. So last time yung ating pinaka-last na review ng 10,000 mAh power bank ay yung ganito, yung pinning na merong wireless charging. So ito siya. So yung rated capacity na nakuha natin nito ay nasa 6,108, pero yung kanyang volts na ginamit ko doon ay 5 volts 2.4 amp. So yan. Ito yung ating pinaka latest sa 10,000 mAh category ng power bank na review natin. So ngayon, buksan natin at check natin yung laman, yung yung kanilang mga spec ito. So sabi dito, yan, Teclas 10,000 milliamps. So meron daw siyang 37 watt hour power bank. Ito, I think ito sa atin 36 amp hour yung capacity nito. 10,000. So convert natin yung 10,000 magiging 37 watt hour. So 3.7 ba yun? Times 10,000. Yan, makukuha natin yan. So, yan. Ito yung mga kasama niya. Ito yung nasa likod. Yan. Then, sa likod. Yan. So, ayun oh. Yan. 10,000 mAh equivalent to 37 watt hour. So, wag kayong baka sabihin nyo, 37 watt hour yan. So, yan. Ngayon nga nakalagay dito, 36. I think yung minimum nito yung minimum 36 watt hour. So, yan. Hindi na rin mabasa kaya nasa Chinese kasi eh. So, ngayon, buksan natin. So, sealed pa naman siya. Wala siyang mga, di pa katulad ng mga Rapo at saka, ano ba yan? Rumos na meron silang mga, ano ba yan? Mga sticker na original daw or di original. Kasi, kalimitan yung Rapo, tawag na to, yung Rumos kasi yung kadalasang maraming fake. So, sa Teclas, wala naman itong mga fake ata. So, buksan natin. Ano ba to? So, okay. Anong kasama niya? Ito yung power bank. And then, mga papers. Then, wala na siyang kasamang cord. So, ganun din. Wala na mga kasamang cord. Katulad din yung nabili ko nitong pinning na wala rin kasamang cord. So, ito siya ngayon. Yan. So, ito. Yung power bank. 10,000 mAh. Teclas. Full of charging. Ano ba yun? Full of charging. Yan. So, ito yung kanyang mga port. Yan yung port niya. Isang USB type A out, tsaka micro in yan at saka type C. Ito yung type C out ata nito. Di ko alam kung out ito or input. So malalaman natin. So dito, yan. Ito yung kanyang mga spec dito. Pero wala tayo. Ito yung out, 5 volts, 2 amps lang. So kanyang maximum niya ay 2 amps lang. Walang yung type C niya ganun din. In pala, yung in niya ay just only micro at type C. So ito lang yung kanyang input, type C at saka micro.
So, isa lang yung output niya, hindi katulad nito, yung pinning, meron siyang dalawang output saka may dalawang input. Yeah. At saka yung maximum output lang niya ay 2 amps. Medyo normal charging lang, maximum lang ay 10 watts. So 5 volts times 2 equals 10 watts lang, mga kasulit. So nandito rin yung kanyang power button. So yan, meron siyang LED indicator dito. So mag-o-off ba siya kapag 3 press? Hindi siya nag-o-off. Doon lang siya kasi yung iba, meron kasing power bank nagto-turn off. Pero ganun din, hindi din katulad dito. So yan, sa Rapo kasi every 3 press or 2 press to-turn off ito kasi. So nag-o-off. So hindi, wala siya. Wala siyang masyadong ibang feature dito kung dito lang. Isang output lang. Then sa kapal, medyo manipis lang siya. Di katulad nitong pinning, pero makapal kasi ito dahil sa kanyang wireless. So ngayon, yan, tingnan natin, test natin kung yung kanyang output niya correct ba, kung yung kanyang maximum output at 5 volts 2 amps. So nakalagay naman dito 5 volts, yan, 5 volts 2 amps. So try natin. So gamitin ko itong aking load tester para ma-check natin kung kaya ba niya. Kasi minsan yung iba naglalagay dito ng ganyang rated maximum output, pero dito naman hindi lumalabas. So try natin. So nasa 5 volts tayo, 1 amp. Kasampa natin hanggang umabot siya ng 2 amps na hindi siya mag-shutdown. Ayan. Tsaka hindi naman siya bumababa yung voltage. So, okay. So, yan. Kaya naman. So, it means okay. Kaya niyang i-maintain. Hindi lang alam kung lagay natin sa 2.1. Kasi ito yung 2.1, yung regular na fast charging. Okay. Working naman siya. So, ngayon, try natin baka pala meron itong quick charge or any kinds of tawag nito charging protocol. So meron naman tong aking tester pan-check kung meron siyang mga protocol nito. So hold ko lang itong trigger na to dito at magche-check na siya. So QC 2.0. So wala naman siya. QC 3.0. Ano pa? Talagang wala. So yun ano ba yun? Para sa Huawei ata to. Yung F. Wala. Yun, wala. So, yung maximum lang niya ay just only 5 volts. So, wala siyang other tawag nito. Mga charging protocol. So, increase pa natin. Try natin i-increase. Okay. Yan. Umabot na siya ng 2.4 amp. 12 watts niya na. 12 watts. Pero hindi pa siya nag-shutdown. Pero bumababa na yung kanyang voltage. So, wag natin itodo ng ganyan kasi baka masira. Pero itetest natin yung rated capacity niya sa 2.1 or di kaya sa 2.0. Yan, 2.0 natin itetest. So matitest natin yung kanyang rated capacity. So ngayon, i-off ko lang muna to at i-charge natin hanggang ma-full charge siya. So tingnan nga natin kung ano yung kanyang tawag nito, yung charging niya, kung nagbi-blink pa siya o hindi. So, micro lang muna yung gamitin natin, micro.
Yan, micro. So try ko lang kung anong kanyang. Okay, ganun din. Parang nagbi-blink lang siya. So hintayin natin, ipopost ko yung video at full charge natin at titingnan natin yung rated capacity niya, kung ilan yung makukuha natin capacity dito using 5 volts 2 amps. So i-stop ko muna yung video at balikan natin mamaya pag na full charge na siya at itetest na natin, umpisa natin mag rated testing nitong power bank na to. Okay, ito na mga kasulit. So na full charge na, kung mapapansin nyo dito sa aking ginamit na charger, makikita nyo dito, yan 0 volts na siya, 0 amp na siya. Connect pa rin yan yan, nakakonect pa rin yan. So I think hindi na siya nag-flash dito. Then ngayon, ang gagawin natin, re-rated capacity natin kung makakuha tayo ng 80% sa capacity sa 10,000 mAh. So tanggalin ko muna to. So hindi natin gagamitin yan, yung gagamitin natin ito. So wala nang gamit ito. So ngayon, yung ilagay na lang natin dito. Then iseset ko lang to para sa number 1. Sa number 1 pa rin ako gagamit para naman dun lang tayo mag-focus. So yan, nasa 1. Meron niyang laman pero i-reset ko para maging 0. So yan, 0 na. So yung gagamitin natin ay 5 volts 2 amps kasi ito lang yung kanyang maximum. Hindi na tayo lalampas pa doon. Kasi ito lang yung kanyang rated. Kasi kung ilampas ko baka masira pa. So tingnan natin kung kaya niyang continuous discharge 5 volts 2.1 amp itong Teclas na to. Then tingnan lang natin mamaya kung ilan yung ating makukuhang rated capacity nito. So guys, ito lagyan na natin. So yan. So check natin dito kung yan 5 volts and counting. So nasa 10 watts siya. Makikita nyo 10 watts at counting na siya. So hintayin natin hanggang matapos ito at balikan natin kung ilan ba yung nakuha nating rated capacity nito. Then yun, malalaman na natin. So balikan natin mamaya. Eto na mga kasulit, natapos na nating rated capacity test yung ating Teclas 10,000 mAh na power bank. So kung makikita nyo dito, pag pinindot ko yung power button niya, hindi na siya nag-turn on. Yan, hindi na siya nag-turn on. May ilaw nga dito, blinking na isang LED. So okay, tanggalin natin ito, hindi natin kailangan ito. So ngayon, para makita natin yung result, gamitin ko na lang itong pinning na tawag to 10,000 mAh para ma-check natin yung rated capacity. So lagay ko lang siya dito. Then makikita na natin yung ilang rated capacity niya. So yan mga kasulit, kung makikita nyo, yan 6,980 mAh. At umabot siya ng 3 hours and 18 minutes. So yan yung result mga kasulit. 34,700 watt hour. So yan yung atin, umabot siya ng 70%. Yan, near 70% kasi nasa 6,900 naman lang yan. Kasi dito sa kanilang ito sa kanyang mga marking, yung may nakalagay, yan 6,000 mAh. Hindi ko lang alam kung rated capacity ito, yung nakalagay dito sa Chinese, pero pareho ba yata dito? Tingnan natin kung magpareho yung words to words. Kasi meron din dito rated capacity. Nasaan pa? Ayan. Yeah, okay. Pareho ba? Iba lang yung resulta kasi meron siya ditong rated capacity na 6,300 mAh. Hindi ko lang alam kung yan yung rated output. Hindi ko lang alam kasi magkatulad yung kanyang meron namang magkatulad Merong magkatulad na word sa rated capacity. Yan Ayan. Dito. Hindi pala nakikita. So ilagay natin ganito. Yan, hindi lang ata mag autofocus. So
Okay, para hindi naman magtagalan tayo. So yan. So kanyang 6,000 milliamp gamit yung 5 volts 2 amps pala. So 5 volts 2 amps. So okay na. Pasok naman rin sa ating 60 to 70% na capacity rated. Yan. So okay na to. Okay itong power bank. So, di ko na to bubuksan kasi yung iba no, nagre-request buksan mo daw para makita sa loob. Hindi ko na bubuksan kasi pumasa naman tayo sa ating rated capacity. Yung iba kung binuksan ko talaga, yung hindi umabot ng rated capacity, sa nakikita niyo naman, hindi mo pumasok sa rated capacity at nakita niyo naman kapag binuksan natin, talagang peke yung nasa loob. Ito hindi. Kasi ito nabili ko to sa official store nila, sa Teclas, sa official store nila. So check yun na lang, mura kasi ito ngayon, ngayong December, mura kasi ito ngayon. Baka kayong 25 or sa darating na January 1, baka mas mura pa to. Kasi itong nagte-trending kayo sa Teclas nila, ito yung pinaka marami yata bumibili ngayon. Ito kasi yung bagong 10,000 milliamp nila. So guys, I recommend this Teclas 1000 milliamp. Ano ba tong model na to? Ano ba na? C10-G. So, yung kanyang output just only isa lang yung output niya dito, hindi ka pwedeng dalawang output yung di-discharge mo at yung input niya dalawa. So, yun lang, isa lang yung output niya, tsaka fast charge lang siya, 2.5 volts, 2 amps lang. Pero okay na rin yan. So, I recommend this for kung naghanap kayo ng mga 10,000 milliamp na power bank, okay na to at sulit na sulit ito. So guys, thank you for watching. You can like, share, and subscribe to my channel para sa ating susunod na mga review at rated capacity ng mga power bank dito sa ating sulit o hindi sulit channel. Babu!